Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kaban, Cancer. April 2025. Tingnan natin ang iyong kaganapan. Maaaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Para kay Cancer. Frying pan, trouble, accusation. Ingat kayo, no? Mukhang baka may mga maganap na mga hindi maganda, no? Sa nakita ko dito, yan, maaring may mga may iniluluto na isang akusasyon sa'yo or magkakaroon ng mga conflict, hindi pagkakaintindihan, or trouble man yan. You need patience, ano, dito. Use your intuition to make a beneficial change. Kailangan mo rin na mag-focus sa intuition mo. Kung sinasabi na intuition mo na you need to calm, maging kalma ka nga, diba? Or listen to your inner voice dito sa sitwasyon na to, no? Kung saan man bagay yan. And happiness. May mga darating na happiness at syempre great personal sorrow. Yung may mga sitwasyon na magkakaroon ng kalungkutan. Syempre, may mga sadness or emotion or you're feeling emotions dito. Ingat pa rin sa mata, sa nakita ko dito. Yan, baka humapdi yung mata mo or something happen into your eye. Ikaw o malapit sa puso mo. Take care or there will be a loss of material wealth. Andito yung sitwasyon na kailangan mong pag-isipan lahat ng mga gastusin mo o paglabas ng pera mo kasi maaring ito ay pagdaanan mo na maubusan ka ng pera. Think to the future. Kumbaga, kasi nakatingin ka doon, ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong i-let go o magkaroon ka na ng pagsasaayos. Kumbaga, isipin mo maigi yung paano mo kukontrolin yung sarili mo o paano ka mag-iipon ng money, mga ganyan, think to the future. Pero ikaw naman, buhay mo naman yan, nasa sayo yan, paano mo siya i-handle. Deep friendship with someone of the same sex. Yan, maaring itong tao na to ang makapagbibigay sa'yo o makapag-recover sa'yo para magkaroon ka ng happiness dahil sa mga baka may pinagdadaanan ka or kung may mga sitwasyon na maganap o mangyaring trouble o accusation which comes sa'yo, maaring may tao na may tao makakalin, yung you can lean on. Ganyan, sa nakita ko dito. Or na maaring kung babae ka, babae din siya. O kaya lalaki din siya. Kung ano man yan. Cancer, April. Gawin niyo lang tong guide ha, huwag kayong masyadong maapektuhan. Nasa inyo pa rin na ang action, wala sa ibang tao, wala sa baraha. You are the controller of your life. Iba sa inyo, may pinagdadaanan kayo na, ito na yun, may mga taong hindi pwede pagkatiwalaan, may taong mga nagpo-flirt, or may taong enemy, or may third party sa iba. Andito makakarinig ka ng ikasisiya mo, no? Or may mga sorpresa, ako nakikita rin sa iba sa inyo. And also have faith, to kasi there's a miracle din happen. May mga coincident happen sa buhay mo. Sa nakita ko dito, baka iba sa inyo, may mga nagpapa-fortune telling kayo or nagtataro kayo o kaya ando yung situation na may mga coincidence na mangyari this April sa buhay mo. Kung ano man yan as ang aspeto ng buhay mo. Baka iniisip mo pa lang tapos nangyari na, di ba? Yung mga ganun. Energy ni Cancer. Maganda yung energy mo. Kung yung energy mo, sa nakita ko naman dito, andito yung sitwasyon na magkakaroon ng pagsasaayos sa mga lungkot o mga pagdadaanan mo this time. Sa nakikita ko dito, magkakaroon na ng new beginning. Pero hindi ko alam kung ikaw or someone na nakakonect sa'yo dito, andun yung pagpipilitan niya yung sarili niya na maging masaya siya or maging okay siya sa nakita ko dito. Kasi may tao dito na pepekein niya yung kanyang nararamdaman o yung kanyang happiness.
dito sa nakita ko ito. Halimbawa, may makikipag-ayos sa iyo. Example lang maaring, okay, fine, pero deep inside, hindi niya gusto yung nagaganap o nangyayari. Energy mo is, siyempre, handun pa rin yung hope na magkaroon ng magandang or magkaayos o magkaroon ng happy relationship sa family man yan o sa karelasyon mo man yan, sa ganyan, sa nakita ko dito. May nakikita rin ako dito na tao na hindi siya pa nakaka-move on o hindi siya mag-move on. May mga indecision situation ako na hindi, nakikita dito. Yan, may mga takot mag-move on or andito pa rin yung iba is stagnant sa isang sitwasyon na hindi na nagiging okay. Parating. Siguro it's time na rin to move on, ano? Pero nasa sa inyo yun. Hindi ako magdidesisyon. Kung sa mga sweldo ng buhay mo yun. Ang parating. Okay, ang parating sa'yo, may tao dito na malapit sa'yo, na maaring siya humingi ng tulong sa'yo, or maaring ito is karelasyon mo or tao na sa distansya. Maaring nasa ibang lugar, ibang bansa, ibang baryo, ganyan, sa nakita ko dito. Or magkakaroon, parating rin sa'yo is, maaring may tao na maghihingi ng sorry sa'yo. Maghihingi ng pasensya dito. Either tulong or hihingi siya ng pasensya. May tao makikipagkita o gusto ng pagkakaisa dito sa tao na to. Yun ang parating sa'yo dito, sa nakita ko dito. And also, parating din sa iyo, magkakaroon yung iba sa inyo, hindi kasi lahat kayo pare-pareho Iba sa inyo, magkakaroon ng clarity sa buhay nyo by April kung sino yung tao na gusto mong makasama or gusto mong yun, baka yun. Yan ang nakikita ko dito. Magkakaroon ka na ng ganun. Magkakaroon ng clarity iba sa inyo. Andito rin yung pag-a-action sa isang sitwasyon sa buhay mo. Mag-a-action ka daw. Para may mga maling nagawa o maling naging desisyon in the past na maaring aksyonan mo na at maaring itama mo na. Sa iba ganun. Tingnan natin ang dapat iwasan. Iba dito magkakaroon kayo ng balancing. Pagbabalanse sa mga tao na makakasalamuha mo. Or you need, no? Dapat mo daw iwasan yung ma-stagnant ka sa isang sitwasyon mo na hindi mo kayang i-let go. O yung mga bagay na hindi mo ma-pursue. You need to finish the unfinished situation, no? Dito. And this is the time na rin na you need to start a new beginning into your life. Mahalin mo yung sarili mo more, or magkaroon, pahalaga mo yung sarili mo, o handun na yung sitwasyon na huwag mong pababayaan yung sarili mo. Siyempre, tapusin yung mga dapat tapusin. Iwasan mo yung hindi mo ma-let go yung bagay na yon o matapos yung bagay na yon. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili o renewal into yourself. Sa nakita ko dito, focus to a new idea, to start a new beginning into your life. Siyempre, handun yung situation na you need to concentrate to start a new beginning. Gawin mo ang lahat para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kung may mga na-idea ka na gustong gawin, i-force mo yun sa nakita ko dito. And then also, action. Siyempre, wag ka lang manifest ang manifest dito kasi walang babaksak na bunga na kusa. No? Depende kung mabubulok na siya, babaksak talaga yun na kusa. No? And yun, iwasan mo yung hindi mo makita yung halaga mo. Huwag mo iset aside yung sarili mo rin dito, sa nakita ko dito. At nasa sa'yo, basta huwag mo iset aside yung sarili mo. Kung kailangan na mag-new journey ka or new path sa buhay mo, gawin mo. Or hindi man ganun, i-change mo yung mga decision mo sa buhay mo. Diba? You need to create and to focus more sa mga goals mo sa buhay mo. Doon ka mag-focus para magkaroon ng victory and success in your life. Kamusta ang love ni Cancer?
Ay, na ano yung iPad ko. Teka lang. Diba, ngayon pa ako na ganito, no? Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko dito ay kung meron dumarating na ibang tao o bagong tao sa buhay mo, ang nakikita ko sa'yo, may doubt ka, no? So nakita ko, nagkakaroon ka ng option. When it comes to alam, nagkakaroon ka ng option, either to a past and to a new, no? So nakikita ko ito. Kumbaga, hindi to yung a love na hold back ka ng nakaraan sa nakita ko dito. And then, nagiging ano siya, negative. No, kumbaga, andito yung situation na maaaring hindi mo pa na-let go yung yung karelasyon mo in the past sa nakita ko dito. Or kung hindi naman ka nagkahiwalay, ganun din. Baka hindi mo pa siya na-let go, no, sa nakikita ko dito. Kasi andun pa rin yung mahalaga pa rin siya sa'yo sa nakita ko, kasi nahandun ka pa sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed. If you take it action or not, or you decided to stay or you go ka na, nahandun ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng two choices or two path sa buhay mo sa nakita ko dito. At hindi ko pa nakikita yung action to letting go yung mga nakaraan sa nakikita ko ito, or kung ano man yung meron kang relationship this time. Na-hold back ka pa ng nakaraan dito. Yun. It's more ano kasi, siguro hando yung takot, no? O kaya kung may bagong tao man, 'di ba? Na dumarating sa buhay mo, maaaring nagkakaroon ka ng doubt sa kanya, o kaya hindi ka ganun ka-interesado, o kaya hindi yung sitwasyon na natatakot ka na pumasok sa relationship na bago. Ganun. Hindi yung pag-iisip. Tingnan natin ang kaperahan mo. Okay, when it comes to your money, ang nakikita ko sa'yo dito, ano ka naman, tinithink mo naman kung paano mo gastusin yung pera mo sa nakikita ko dito. Kaso siguro minsan nagiging pasaway, o kaya hanggang talaga yung nagkakaroon ng stagnant situation when it comes sa pera. Hindi ko pa nakikita yung growth dito. Kumbaga, it's more on loss ang nakikita ko dito sa bagay na to. Kumbaga, may isang bagay o nagkakaroon ng distraction to growth pagdating sa pera sa'yo. May sabihin, may nakakonect sa'yo. No? Either yung sarili mo, hindi ka talaga nakakapag-ipon, o hindi mo na i-handle ng maigi yung bagay na yun, o hindi yung sitwasyon na maaring mayroong isang tao sa buhay mo, o pamilya mo, halimbawa, o karelasyon mo, ganyan. O kaya, may habit ka, di ba? Ganun, may mga wrong habit ka, kaya maaring ang nakikita ko sa'yo, hindi nagiging maganda yung takbo ng pera mo. Sa nakita ko ito. Nagtiting ka naman sa future actually eh. Siguro may habit ka lang. Ganyan. Siguro you need to release yung mga bad habit mo, no? Halimbawa, yung kapag nagkapera ka, shopping ka ng shopping, ganyan. O kaya pa nagkapera ka, ubus agad, no? Siguro andun yung kailangan na mas more ka magbigay ng effort dun sa pera mo. Sa nakita ko ito. Maaaring nagkakaroon ka naman ng secret, nagsisikret ka naman, nagtatago ka naman, kaso na ilalabas siguro, ganyan. So nakita ko dito. Nagkakaroon ng losing kasi. Nalolos siya sa nakita ko. Sorry, ayun ang nakita ko sa pera nyo. Kung hindi naman yung energy yan, hindi kayo yan. Congrats. Ingatan nyo pa rin. Baka pagdating sa April, maging ganyan kayo. Basta niya, may problema sa pera talaga. When it comes to your health, ang nakikita ko sa'yo dito, kahit paano naman, nakikita ko yung strong na kahit na minsan nakakaramdam ka ng pagkakaroon ng daruy na katawan o bigat ng katawan sa nakikita ko dito. Siguro andun yung masakit lang ulo mo, masakit yung paa mo, yung it's more siguro emotions, pero nakaka-recover ka naman sa nakikita ko dito.
Kasi nandun pa rin naman yung survivor ka naman pagdating sa mga nararamdaman mo into your health sa nakikita ko dito. Yun. Sa iba siguro, iba sa inyo may mga sinusuportahan kayo na tao na nakakaramdam ng pain, no? Dito. Kasi may tao dito may painful. Baka kamag-anak mo, baka pamilya mo, ganyan, sa nakita ko dito. May nararamdaman siyang sakit. May taong may sakit, kumbaga. Sa nakita ko dito. Siguro iba dito, blood issue. Ganyan. High blood, o kaya bato, bladder, mga ganun. Sakit ng kalamnan, buto-buto, mga ganun lang. Nakita ko dito. Tingnan natin. Opportunity ni Cancer. Opportunity mo. Three of Swords. Okay, may mga sitwasyon na magkakaroon ng mga hindi magandang resulta by April. Sa nakikita ko dito, no? Iba sa inyo siguro sa love life o kaya yung mga decision making nyo, no? Sana ingat lang. Kaya nga sabi dito, you need to trust to your intuition din, di ba? Maaring magkaroon ng mga unexpected of emotion. Maaring may mga opportunity kasi sa'yo is maaring may mga hinihintay ka na isang resulta na umaasa ka doon, pero ang kaganapan ay magkabiguan siya sa nakikita ko dito. Mari iba sa inyo, separation, or may mga third party sa iba, or magiging choices ka. Kung this is a love, is maaari magiging choices ka. Sa iba naman sa inyo, opportunity is a disappointment sa mga bagay o sitwasyon na magpo-focus ka doon. Magdi-disappoint ka. Disappointment or conflict. Andito talaga si no? Or may feeling hopeless ka. Ando yung mga sitwasyon maaari. Iba is ma-depress o malito ka. Sa iba, heartache, hindi magkasundo-sundo. May mga iba sa inyo makakaramdam ng unhappiness, ganyan. May mga sorrow, ganyan. Ang iba dito, or trauma, ganyan. Siguro may mga paulit-ulit na cycle na kaganapan na maaring magganap muli ngayon by April sa nakita ko dito. May mga deep hurt sa iba or mga intense ako nakikita sa iba sa inyo. Or maari naman na opportunity sa iyo meron kang isang tao na tutulungan na ganun ang kanyang nararamdaman. Vice versa nyo. Tingnan natin ang advice sa iyo. Universe advice po. Ang advice sa iyo is ang makinig ka daw sa mga payo ng mas nakakatanda sa iyo, no? Sa nakita ko dito, yun, makinig ka daw sa kanila. Kumbaga, handito rin yung situation na kailangan mo ngayon is magkaroon o mag-start ka ng new mental health sa nakita ko dito. Iba kasi dito, medyo matigas ata yung ulo, no? O yung mga hindi nakikinig, yung iba. Or someone into your life sa nakita ko ito. I-advise din is makinig ka sa taong nagbibigay ng advice or taong nakakatanda sa'yo. Put some effort sa mga bagay na gusto mo aksyonan. Kailangan dito is lakas ng loob, katapangan, tibay ng loob, katatagan. Sa mga bagong mag-go ka sa mga new direction mo sa buhay. I-embodies mo yung mga lesson na nangyari sa'yo in the past sa nakikita ko dito. And also, kailangan kasi sa'yo is magkaroon ka ng new way how to communicate sa ibang tao. Kumbaga, valuing the person na mga tao na nagpapahalaga rin sa'yo. So, nakita ko to. And syempre, kung hindi naman nagpapahalaga sa'yo, syempre, kasi kung kung paano ka the way magsasalita, yun din yung the way na pagsasalita na makakausap mo. Kaya ang sinasabi dito is kailangan mo magkaroon ng new ways of communication
o communicating sa mga tao. Kaya nung sa nakita ko ito, ay new mental health, new direction into your life. Yun. And syempre, sinasabi ito tayo, you need to use your intellect dito. More on pagbabago to eh. Be creative, planning, ganyan. Be smart. Yun. And then, also, trust your intuition. Yun. Arigatou naman si Candice.